Sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and cryptocurrency. So don't forget to subscribe, tapos click all button. Ayan, subscribe then click all button. And syempre guys, yung ating spreadsheet is hindi po natin na i-upload, ano? So bali po sa part na to is paki-follow po yung aking account or yung ating Facebook page, Stock Play sa Facebook, ano? So doon ko po i-upload mamaya. Ayan, para meron po kayong mapag-downloadan, ano? So please follow my Facebook page. So paki-search lang po Stock Play. Then i-upload po natin doon. Ayun. So let's start. Super busy kasi ako kaya hindi po tayo nakapag-video kahapon, ano? Ayan. So, ang number 1 natin is APL. So, check natin to guys, no? APL. APL, tapos punta tayo sa ano, sa daily chart. Daily chart. Okay. So, dito po kay APL guys. Ayan, so February 1, ano? Medyo hindi pa rin po siya maganda right now, pero ayan, so nakapanik naman siya rito, no? Ayan sa ating trend line. So this is a support which is around 0.2 peso. Ayan, so meron tayong trend line dito, no? So check natin. Ayan, so punta tayo sa ano, sa lower time frame. Ayan, sa 1 hour chart tayo para mas clear, no? Oh, ayan. So, ito guys, yun yung ating trend line. Ayan, so wait lang, burahin muna natin ito. Ayan. So, this is a trend line guys. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, kanina, nag-ano siya, no? So, pinush siya pataas. Okay, so yun nga lang, sideways pa rin. Tapos, meron tayo ditong gap up, no? Which is around, ano ba ito? 0.19 to 0.21. Okay. So, tingnan natin kung mafe-fill to, no? Ayan, bukas. Ayan. So, yung support natin, parehas lang ng dati, no? Ayan. So, which is around 0.2 peso. Ayan. So, malapit po na to sa ating trend line. Ayan. So, support yan guys. Ano kay APL. Tapos, so, balik tayo sa daily chart, no? Ayan. Tapos, i-check natin yung kanyang mga moving average. Ayan. So, dito naman kasi still hindi pa rin po siya maganda kung papansinin natin kasi siya po ay ano, red candlestick guys. Yan, pero tignan natin. Since nakapanik naman siya rito, kaya medyo okay na yan. Yan sa part na yan, ano. So, sa moving average, 50. Okay, 50, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman to sila moving average, no? So, what about sa ating cloud? So, kay cloud, guys, flat. Okay, so flat pa rin, guys, ano? Ayan. Si lower cloud, tapos si upper cloud. So, wala pa rin, guys, pagbabago rito, no? O, ayan. Tapos, so, sa ating mga indicators, so, i-check natin sa RSI. So, this is possible a double bottom.
Okay, so tignan natin guys kung masusustain, ano. So possible, this is the first, okay, first bottom tapos second bottom guys. Yan. Kung siya po ay mag-hold sa part na to, no, at siya ay magbabounce. Okay, so tignan natin. Tapos, so kay MACD naman, so bali sa part na to, okay, so medyo flat. Okay, so flat na siya guys. Pero di pa naman siya visible talaga as is na higher low, no? Okay, so tignan natin bukas. Ayan, so this is a good sign kung siya po ay magpapatuloy, no? Ayan, so tignan natin. Tapos sa volume, ayan, so double bottom din to guys. Ayan, so it is a bounce, no? Okay, so bounce play to guys, bounce. So sa part na to, this is very crucial kasi wala pa naman tayong higher high sa part na to, eh. Ayan, so dapat si APL po is makapanik dito, no? Ayan si volume, which is around here. Okay, resistance to, eh. Ayan, so tignan natin guys kung makakapanik dyan, no, sa APL. So for now, still sideways at medyo umangat lang ng konti, no? Ayan, pero ganun pa rin yung sentiment natin. Ayan, so save natin. Save. Ayan, so nag-save na siya. So next po natin si PHA, no? So PHA naman, so dito kay PHA, so check natin. Okay, so ayan, so February 1, ano? Ayan, so medyo maganda na to si PHA kasi naka-bounce na siya, no? So this is a bounce play, no? So after this candlestick guys, right? And tapos nag-bounce, huge bounce. Okay, so tignan natin bukas kung makakapanik dito sa may resistance. Kasi resistance to, eh. 2.35 pesos, diba? Ayan, no? Ayan. So this is a resistance. So series of touches, no? We have 1, 2, 3, and 4. So pagka po nakapanik si PHA, okay, sa resistance natin, ang next target is 2.7, ano? Which is around here. Ayan, 2.7 pesos. Ayan, so tignan natin, no? Tapos sa ano, sa lower time frame, ito i-check natin. So parang breakout kasi ito, eh. O, diba? Oh, so this is a breakout guys, no? Ayan, sa kanyang downtrend line, ano? So we have here 1, 2, 3, 4, and 5, no? Tapos boom. So breakout. So bali ang magiging problem natin dito kay 1 hour chart is eto nga, si trend line, ano? Ayan, so dapat makapanik siya dyan, eh. Ayan, so meron tayo ditong trend line, pero kung papansinin natin, nabasag na rin, eh, diba? Ayan, so basag. So ang pinaka ano dito, eto si horizontal resistance. Ayan, sa may 2.35 niya, something, ano? Ayan. So, tignan natin guys. So, let's go back sa daily chart. Tapos, moving average naman, i-check natin ngayon. So, 50. Okay, so okay pa, no? 100. Okay, good. 200. Ayan, so okay pa naman. So, what about sa ating cloud? Okay, so flat pa rin guys kung papansinin natin, ano?
So, wala pa rin improvement dito. Ayan, kay lower cloud and upper cloud. Ayan, tapos meron tayo dito confluence, ano? So, this is a flat line, kaya magsaserve to as confluence sa ating horizontal resistance. Ayan. So, next natin, okay, si RSI. I-check natin dito, no? So, medyo nag-bounce na sa ating trend line. So, this is a good sign. Pero dapat masustain yan, ano? Ayan. So, this is a trend line, ano? Since 2019. Okay, November. So, series of touches dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, so nag-bounce na po siya, no? So, let's see. And kung siya ba ay sustainable ba or hindi. Ayan. And here kay MACD, so this is a good sign rin kay PHA, no? So, bakit po? Kasi kung papansinin natin, si histogram is nag-print out na po ng higher low. So, this is a good sign, guys. Right? Tapos, kung papansinin natin, si MACD line is medyo nag-flip na. Diba? So, this is a good sign, no? Yan kay PHA. Tapos, so sa volume, okay, so dapat kasi meron tayo confirmation sa volume, eh. Diba? So, sa part na to, tignan natin kung makakapanik. Ayan. So, let's see, ano? So, still sideways pa naman yung volume niya, ano? Ito kay PHA. So, tignan natin kung this is a double bottom, no? So, ito yung first. Tapos, ito yung second. First and second bottom. Ayan. Possible, this is a double bottom, ano? Pattern sa ating volume. So, this is a good sign, especially kung siya po ay magkikreate ng higher high. So, for now, medyo okay ito na si PHA. Nice, nice. Ayan. So, i-save natin ito. Next natin is, so, what's next? Ayan. So, si ABA. Si ABA. So, check po natin ito, si ABA. Okay, so medyo maganda to, no? So, base po dito, so we have a nice push. Okay, pataas. So, ilang percent din yan? E, sukatin natin, ano? Let's see, from here sa opening, or here. Okay, sa ano niya, sa may previous close niya, no? Tapos hanggang dito, so almost 50%. Okay, so ceiling to, guys. 50%, guys. So this is very huge, no? Kay ABA. So yun nga lang. So this is a resistance, no? So we have here 1, 2, and 3 touches. O yan. So bukas po tignan natin kung magbe-breakout dito, no? Sa may resistance natin, which is around 1.4 pesos. Ayan. So, pagka po nag-breakout dyan, so what's next? So, possible mag-retest to dito, no? Sa ituktok. Or sabihin na natin na titignan natin kung 50% ulit, 50%. Ayun, so kaya to, guys, no? Ayun, kasi 40% lang na may aabutin na to, eh. Ayun, kung siya ay magre-retest dito ulit, no? Ayan, which is around, ayan, sa 1.9 pesos. Ayun, so tignan natin, guys, no? And sa part na to, i-check muna natin yung sa weekly chart nya. Ayan, kasi bago to, eh. Ayan, sa bagong ano to, trending stock, no? Sa ABA. So, sa ngayon, guys, so, saan ba siya? Sa 1 point something, di ba? Sa 1.35. So, this is a huge resistance. So, tama ba?
Pwede i-check natin. O, ayan guys, ano? So, this is a huge resistance, guys. So, pagka nga po nakapanik sa ABA dito, so, next target na nga is ito, si 1.9, no? Pesos. Ayan. So, this is a significant resistance kay ABA. Ayan, si 1.35. So, pagka po nabasag yan, so, possible, mag-ceiling pa yan, ano? Kung talagang, ano, super bullish. So, let's go back sa daily chart. Ayan. So, tinignan lang natin yung mga resistance niya, no? Sa weekly chart. So, bali support, edi syempre, kung saan po siya nag-breakout. Which is around, and so, pwede, dito sa part na to, no? And so, magdagdag tayo. Ayan. So, dito guys, possible, no? Sa 1.2 pesos, okay? Tapos yung second support is sa 1.1. Ayan. So sa 1.2 muna, tapos next is ayan, sa 1.1, ano? Tapos sa moving average, okay, so medyo malayo pa naman dito. 50, 100, okay, so okay pa naman. Tapos 200, good. So, what about sa ating cloud? So, sa cloud, okay, so flat pa rin. Let's see kung siya po ay makakapanik ka rito, no? Ayan, so may resistance niya. So, next natin, si RSI. So, this is a retest, ano? Ayan, so may resistance niya. So, tignan po natin kung siya po ay mare-reject sa part na to. Ay, kasi resistance to eh. Ayun na sa may 67, 66, no? So, pagka po hindi siya nakapanik, edi possible mag-pullback muna tayo dito kay ABA. Since siya po ay nag-retest sa kanyang significant resistance sa price action. Ayan, so tignan natin, ano? Tapos dito naman kay, ano, kay MACD. So, this is a bullish sign, ano? So, bakit po natin nasabi? Kasi kung papansinin natin, si histogram po is nag-flip na from negative to positive. So, this is bullish, ano? From negative, so siya po ngayon ay nasa positive. So, sa part na to, tignan natin kung masusustain, no? So, dapat siya po ay mag-create ng higher high dito sa histogram. Bukas. Ayan. Tapos, so, here, so, this is a bullish crossover, no? And kay MACD line and signal line. Tapos, okay, sa volume natin, so, this is also a significant part. Okay, sa kanyang breakout, no? So, this is higher high, guys, kung papansinin natin. So, ito yung first high, tapos top out. Wow. Higher high, guys. Ayan. So, this is bullish, ano? Kung pag-usapan po natin sa volume. Ayan. So, siya po ay nag-create ng higher high sa part na to. So, this is a very significant indicator, no? Ito si OBV kasi volume to eh. So, this is a huge confirmation na si ABA talaga is bullish. So, save natin yan. So, next natin is wait lang. Ayan. So, okay na. Okay. So, si dito. So, check natin yan. Dito. So, sa part po na to kay dito. So, this is very huge, no? So, this is a breakout, guys, sa kanyang downtrend line, ano? Since January 5, okay, 2021. So, this is, okay, high, lower high, lower high, lower high, then breakout. So, papansinin natin, it is, or this is a symmetrical triangle pattern. Okay? So, alam natin, pagka nag-breakout,
yung ating price action dito sa may taas ng ating symmetrical triangle pattern. So, possible po, this is a continuation pattern. So, yung pinaka-height po na to ni triangle pattern, so, yun po ang possible na maging target price natin, ano? So, dito po, mag-adjust tayo kasi dito sa gawin nag-breakout eh. Ayan, so dito. So, still, so same lang din halos yung ating magiging dito, ano? Pinaka-target price, which is around 16.6 pesos. So, dito po yun, guys. Ayan. So, this is the target price, ano, kay dito. Kung siya po ay masusustain, ano? Ayan. So, dapat kasi, ano siya, mag-create muna siya ng higher high. So, sa part na to, wala pa. So, supposed to be dapat si dito ay makapanik bukas sa 12.9 pesos. Okay? So, dito po yun sa may ano niya, no? Ayan sa may resistance niya sa horizontal. So, pagka po hindi, okay, possible mag-sideways muna tayo dito kay dito. Ayan, pagka po siya ay hindi nakapanik, okay, sa may resistance natin. Tapos, okay, sa mga indicators, so 50. So, okay pa naman to, no? Tapos, 100. Tapos, 200, guys. Nice. Okay, so wala pa naman, ano? Okay pa naman siya, bullish pa rin. Tapos, kay cloud. And so, flat pa rin, pero mukhang pataas na tong si, ano, no? Si upper cloud. And so, mag-observe tayo bukas. Tapos kay RSI, so this is a good sign din kay dito, no, kasi nakabalik na rin siya sa may trend line. So possible this is a huge bounce, no? So especially pagka po siya ay nakapanik dito sa may resistance natin. Ayan, so tignan natin, ano? So this is a good sign. So yun nga lang, dapat mag-print out siya rito ng higher high. Ayan, kasi wala pa eh. Diba? Ayan, so wala pa rito higher high sa part na yan. Tapos, okay, kay MACD. So, this is huge. Okay. So, ang papansinin natin sa ating histogram, so this is series of higher lows. Bullish pagka ganyan, ano? Tapos, si MACD line is nag-flip na, ano? Ayan, no? Diba? So, siya po ay nagbabadya na, no? Na siya ay mag-flip. So, base po dito kay MACD. So, this is bullish. Looking bullish right now. Okay, si dito. Tapos, okay. So, syempre, siya ay dapat supported ng volume, ano? Kung siya ay talagang bullish. So, sa part na to, kung titignan natin, so, we have here high, higher high. So, this is a good sign. Pero, much safe kung siya po ay makakapanik dito, no? Okay, sa may previous high niya, which is around here. Ayan, so, mas safe, ano, pagka dito, guys. Ayan. So, for now, medyo okay, ano? At kung titignan natin to, so, this is a double touch or okay, sabihin na natin double bottom. So, ito yung first, tapos ito yung second. Ayan. So, tingnan natin, ano? Tapos, let's save. Ayan. So, i-save natin si dito. So, what's next? Si ASIN by next. So, check natin, ano? Ayan. So, si ASIN nga po. ASIN. ASIN, guys. ASIN. So, dito kay ASIN. Okay. So, last week yung kanyang last candlestick is bullish engulfing, ano? Ayan, tapos nag-print out siya ng confirmation candlestick right now. So, possible mag-retest po ito, no? Dito, guys,
7.2 to 7.58 pesos. Or sabihin na nating 7.6. So, what if kung magsisiling tong si ASEN? Ayan. Ayan. So, mag-ano na tayo? Mag-exaggerate na tayo, guys, no? So, from here, okay, sa may closing price, tama ba? Ayan. So, February 1. So, from here, so, kung 50% yan, o ayan, so dapat mag-retest dito yan sa ano niya, no? Sa previous high niya, no? Which is around 10 pesos. Ayan, so tignan natin kung possible bukas. Pero possible yan, guys, ano? So kung siya ay magsisiling, ayan, so 50. Ayan, so tignan natin. Pero for now, so syempre sa totoo lang tayo, no? Ayan. So ang target is 7.2 pesos kasi series of touches to, no? So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and possible nga dito. Or kung mag-overshoot pa yan, so pwedeng tamaan to, no? Ayan, so si trend line which is around 7.6 pesos. Oh, ayan, ano? Tapos breakout, meron ba tayong breakout dito? Hindi, i-check natin, ano? So, meron ba tayong trend line? So, ang papansinin natin, pwedeng trend line to kasi, oh. Right? So, this is a huge breakout kung papansinin natin kay ASEN. So, we have here 1, tapos 2, 3, 4, then breakout. Ayan. So, sana masustain, ano? Ito. And sa ating moving average, i-check po natin, guys, 50. Okay, so medyo nag-bounce sa part na to, no? Diba? So, siya po ay nag-hold sa may 50-day natin. So, 100. And so, medyo malayo naman dito sa 100. Tapos, 200. And so, mas malayo. So, okay pa naman to, guys, kasi kung titingnan natin, nagbabounce pa naman siya rito sa 50-day. Ayan, no? So, ang mahirap lang kung siya po ay hindi po nag-bounce sa may 50-day. So, that is a bearish sign. Pagka po siya ay nalaglag sa may baba ng moving average. So, dito, guys, medyo looking good na rin to, no? Okay, sa ating cloud kasi medyo papataas si upper cloud and si lower cloud. So, sa mga indicators, so, i-check natin. So, bounce. Tapos, binasag niya yung ating resistance. So, possible mag-retest to, no? Ayan, so, next resistance natin. Tapos, so, kay MACD naman, so, medyo maganda rin to, no? Kung titingnan natin. So, bakit? Kung papansinin natin, si histogram is series of higher lows. Ayan. Tapos, medyo nag-flip na rin si MACD line papataas. Ayan. So, let's see kung paano siya magko-crossover. So, medyo maganda naman. Tapos, dito rin, okay, so nag-print out na rin to ng higher highs, high, higher high, higher high. Diba? Tapos low, higher lows. Okay? So this is a huge sign, ano? So possible double bottom din to, guys. Ayan. First, tapos ito yung second bottom niya. Ayan. So, bali tignan natin kasi parang resistance din to eh. Ayan. So, tignan natin, ano? Bukas. So, next. What's next? So, nakailang minuto na ba tayo? So, 29 pa lang. So, medyo maaga pa, no?
Ayan. ASIN. So, ASIN yung kanina, di ba? ASIN ba? Ayan. ASIN. So, tapos na si ASIN. So, next natin, ito si BSC. BSC, guys. Ayan. BSC. So, dito naman kay BSC, still sideways pa rin, ano? So, wala pa rin pong, ano guys, improvement dito kasi siya po ay sideways pa rin. So, tignan po natin sa lower time frame. So, sa 1 hour chart, i-check po natin, ano? Ayan. So, sideways pa rin, guys, eh. So, bali yung support, ayan, sa 1.05. Tapos yung second support natin is nasa 0.9 ano, peso. 0.9 peso. Second support. Tapos yung resistance. So, ito guys yun. Ayan. So, resistance ito, no? So, series of touches. 1, okay, 2, 3, 4, ang dami. 5, 6, 7, 8. And possible dito guys. Ayan. Sa 1.2 pesos. Ayan, so tingnan natin kung magre-retest na. Tapos, ano pa ba yung nakikita natin dito? So, dito naman, ito, meron ba dito? Ayan, so para siyang ano eh, diba? Para siyang triangle pattern. So, let's see, no? Kung siya po ay magbe-breakout dito. Ayan, so this is a triangle pattern, guys. Ayan, pa-bounce-bounce. Okay, so nagko-converge or nagko-contract yung ating price action. So, tingnan po natin kung sa taas ba or sa baba, ano? Ayan. So, tingnan natin kung saan siya pupunta. Taas or baba. Ayan. So, yun lang naman talaga yung ano niya pupuntahan. Pero, most likely, pagka ganito, guys, so, syempre, ang usual is sa taas yung breakout niya, ano? Ayan. Pero still, there's a possibility pa rin, ano? So, hindi naman kasi 100% na pagka-triangle is boom, no? Ayan. So, meron siya ritong buntot. Diba? So, buntot to eh. Tapos, ano siya, sideways. Nag-create na siya ng dito, triangle pattern. So, pagka po siya ay nag-breakout dito sa ating downtrend line, edi possible. So, this is a continuation pattern. Ayan. So, tingnan natin bukas, no? Tapos, balik tayo sa daily chart. Okay. Tapos, i-check natin sa moving average, 50. Tapos, 100. So, medyo malayo, ano? 200. So, okay pa naman. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud, guys, medyo flat pa rin. Ayan. Kasi, wala pa naman siyang higher high, eh. Tapos, let's move on naman sa RSI. So, check natin to. So, pare-parehas po sila ng pattern, ano? So, bounce. Okay. So, bounce dito. Tapos, konting pullback. Then, bounce ulit. Diba? Pare-parehas sila, guys. Tapos, MACD. So, kay MACD naman, medyo siya ay nag-create na ng higher low dito pero di pa rin convincing. Ayan, kasi diba? So, medyo flat pa rin eh. Ayan. So, tingnan natin kung paano siya magre-react sa condition ng market bukas. Tapos, sa volume naman, so, this is a retest. Okay, so sana makapanik at masustain, ano? Ayan, kasi resistance to, guys. Ayan, KBSC. So, pagka po nakapanik, pwede medyo safe na yung pagkaganon. Pero still, dapat mag-create siya ng higher high, ano? Ayan. So, tingnan natin. Next natin is MM. So, check natin si MM, no? Ayan. So, wait lang at naglo-load pa. Ayan, MM.
Wait lang. Ayan. So, So, I think last na to, no? Ayan, so, hindi na natin tatapusin lahat. Tapos, okay. So, sa part na to, so, possible malaglag dito yan sa ating next trend line, which is around 6.2 pesos, guys, yung ating andito. Ayan, trend line, ano, or support na tinatawag. Ayan, so this is a trend line nga, guys. Diba? So we have here 1, tapos 2, 3, 4, 5, and possible 6 dito, guys. Ayan. So i-check natin sa kanyang horizontal support. Okay, sa daily chart, kung meron tayong makikita, no? Pwede i-combine natin sa ating trend line if ever na meron. Ayan. So dito possible ito. Ayan. Ayan. So meron tayong confluence sa ating horizontal support. So series of touches din to, no? 1, 2, 3, tapos 4, 5, and possible dito 6. Ayan, 6.2 pesos. Ayan. So, possible support to, ano, kay And, syempre, hindi natin alam yung mangyayari, no? Ayan, so, wala naman nakakaalam talaga ng mangyayari. So, just in case na siya po ay buhusan, so, syempre, sa worst case tayo. Okay? So, tignan natin. So, let's say 30%. So, yung 30, okay, so medyo malayo, no? Diba? So, 30. Oops, sumama. So, dito po, guys, yung 30, ano? Negative 30% sa 4.5. So, pagka po siya ay nag-flooring, pero tignan natin, ano? Ayan, kasi ano to, strong strong support to, ano? Ito si trend line. So tignan natin. Ayan, let's see. Pero ngayon, edi syempre magdagdag na tayo na support. So just in case lang naman, ano? So next support natin dito kay So possible po dito. Ayan. Sa 5.8 pesos. Series of touches. 1, 2, 3, and 4. Ayan. Sa may 5.8 pesos. Second support natin to kay no? Tapos sa moving average, 50. Okay. So, medyo hindi maganda to, ano? Diba? Tapos, 100. Ayan. So, dapat kasi mag-bounce to sa 50, eh. Ayan. So, mukhang hindi magbabounce, guys, ano? Pero tignan natin. Let's see. Bukas. Tapos kay Cloud. Okay, so medyo makapal pa si Cloud, eh. Ayan. So, what about naman sa mga indicators? Let's start with RSI. So, dito po, guys, ayun. So, ito nga sinasabi natin, ano? So, this is a huge breakdown downside. So, nabasag po yung ating significant support kay RSI. Diba? So, pagka po hindi nakapanik, looking bad to, guys. Diba? Ayan, no? Very bad. Ayan. Let's see. Tapos, kay MACD, still, siya po ay lower lows. Ayan. Sa ating histogram. So, base po rito kay MACD, si is still bearish pa rin, ano? Tapos, si MACD line and signal line is nagda-diverge pa rin. Diba? Ayan. Bearish, no? So, what about naman sa volume? So, dito sa volume, so, sabi natin, possible, this is head and shoulder pattern, ano? Which is a bearish sign or pattern pagka po na basag yung kanyang
neckline. So ito po guys, si neckline. And kung titignan natin, nabasag po. Ayun na. Diba? Support. So syempre ang support natin dito na medyo matibay is here. O ayan. So tignan natin ano. So for now, si MM is bearish. Ayan. So based po sa mga nakita natin ano. So that's it. So salamat po sa inyong panonood na ating video. At sama-sama po tayong manood ulit ano ng panibagong video bukas. Ayan. So don't forget to follow my Facebook page. So doon po natin i-upload yung link ng spreadsheet na gusto nyong makuha. Ayan. So salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. See you sa next video. Bye-bye.